Alam nyo ba guys na itong ating former President Duterte guys ng Indian sa kanyang first preliminary investigation sa sinampang kaso ni Franz Castro na grave threat doon sa Quezon City prosecutor. Tapos ang palusot nila, hindi daw sila naka-receive ng subpoena. Where in the first place, alam naman ata ninyo, ang online, di ba, mabilis kumalat yan na itong si Franz Castro ay magkakaso. Imposible naman na hindi nyo na-receive. So ngayon guys, ang ginawa na lang doon sa Quezon City prosecutor ay binigyan sila ulit ng copies, tapos magkakaroon ulit ng panibagong hearing sa December 15, if I'm not mistaken. Pero guys, alam nyo itong si Digong kasi, lagi niyang iniisip na lagi siya above the law. Tapos nagtataka din ako sa sinabi niya noon na ang rerespetuhin niya lamang daw ay yung local courts. Yung ano natin, itong laws natin, yung local laws. Tapos hindi ka nag-show sa first preliminary investigation doon sa Quezon City prosecutor. Asan yung quotation mo na sinasabi mo dati na Filipinos should be judged by only fellow Filipinos? Asan yung quotation mo na yan? Ha? Diba? Nakakaloka. So, ibig sabihin, sinungaling ka pala. Yun. Rerespetuhin mo ang batas ng bansang Pilipinas pero hindi ka umattend. Hindi mo na nga nirerespeto ang International Criminal Court. Pati ba naman yung Philippine law? Hindi mo din nirerespeto. Ito kasi yung balita, guys. Duterte lawyers from the law office of the former Executive Secretary Salvador Medialdea appeared before the Quezon City Prosecutor Office. Instead, they claimed that their client had not received a subpoena for the hearing. There will be another hearing on December 15 at 2:30 p.m. I hope na mag-show na itong dating Pangulo para harapin itong sinasampang kaso sa kanya ni Franz Castro. Kasi imagine, di ba, may pa-quotation ka pa na Filipino should only judge by fellow Filipino tapos hindi ka uma-attend. Talaga namang pangwawalang hiya yan sa Philippine Court. Nirerespeto mo ang local laws tapos pag-attend lang dyan, hindi ka maka-attend. Ang dami pang alibay na hindi naka-receive ng subpoena where in fact alam nyo naman na madaling mag-spread ang news through online. Alam nyo naman na magkakaso si Franz Castro. Diba? Duterte skip first hearing in grave threat case. So ito guys yung balita. Basahin pa lang muna natin bago ko ipakita yung yung video. Former President Rodrigo Duterte skipped the first hearing on the preliminary investigation of grave threats complaint filed against him by House Deputy Minority Leader and ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. Duterte's lawyer from the law of former Executive Secretary Salvador Medialdea appeared before the Quezon City Prosecutor Office. Instead, they claimed that their client had not received a subpoena for hearing. Bakit naman no-show itong ating former president? Tapang daw Nasaan kayong tapang nito? Anyway, panoodin natin tong balita. Dante, kumusta ang naging hearing kanina? Diyan, naging mabilis lang yung isinagawang pagdinig kanina, no? Pero bago yung itinakda ang preliminary investigation, nakita natin kanina, Jun, na dumating yung ilang mga suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at gayon din ni Representative Franz Castro at sila ay nagsagawa nga ng Quezon City Prosecutor's Office. Naisa na ni ACT Teachers Representative Franz Castro na dumalo sa preliminary investigation kanina sa kanyang reklamong grave threat si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi sumipot ang dating presidente. Sa halip, ayon sa legal team ni Castro, may dalawang abogado na nag-enter ng kanilang appearance para kay Duterte. Ayon kay Attorney Rico Domingo, abogado ni Castro, sinabi ng nagpakilalang mga abogado ng dating Pangulo na hindi pa nila natanggap ang subpoena at ang complaint affidavit ni Castro. See? Sana nandito siya, no? Para ma-face niya or makita maano niya yung kaso, no? Makita niya at makapag-submit siya personally nung kanyang
affidavit? Hindi namin sasabihin delaying tactic yun. Ang kanilang sinasabi, hindi pa raw natatanggap ang subpoena at complaint affidavit ni Congresswoman Franz Castro. Kaya ang ginawa ng fiscal, binigyan po sila ng another copy na they officially received this afternoon. Kaugnay niyan, June, ay itinakda ng piskalya ang susunod na pagdinig sa December 15, 2023. Dito inaasahan na formal nang sasagutin ng dating Pangulo sa pamamagitan ng counter affidavit ang reklamo sa kanya. Samantala, naghain kanina ng supplemental complaint affidavit si Castro. Anya, muli siyang pinagbantaan ng dating Pangulo noong November 16 sa kanyang programa sa SMNI na gikan sa Masapat. By the way guys, ang SMNI ngayon ay yung mga host talaga nga namang kinasuhan. So si Ka Eric, dagdag ko lang pala guys, ay 30 days na makukulong dahil hindi niya nga ni-reveal ang kanyang source. So anyway guys, ito talagang SMNI, pugad talaga ng puro toxic, purong kasamaan. Imagine, dito din, guys, hindi pa yan partida ha, hindi pa yan kasama sa iniimbestigahan ng ng Congress, yung grave threat ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi ang iniimbestigahan lang nila is yung paglipat ng corporate ownership kasi wala hong prior approval ng Congress. Beside din po dyan guys, yung fake news na pinakalap nila about sa 1.8 billion and yung accreditation ng mga broadcaster. So, tingnan nyo, itong SMNI na to, bugod talaga ng kasamaan. Sa masa, ito ay matapos na siyang magsampa ng reklamo noong October 24, 2023. Laman din ng supplemental complaint ko, no? Inulit niya pa, nakalagay dito, kaya ikaw, Franz, how do you solve the problem now? Kaya yung statement ko yung komunista, dapat patayin, kasali ka dapat. Well, ito na yung magpapatunay, no, na tinutukoy ako mula pa nung sa unang complaint natin. Samantala, Juno, kinuna natin ang pahayag si dating presidential spokesperson Secretary Harry Roque na tumatayo ngayong abogado din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang naging sagot sa atin doon sa katanungan bakit hindi nagpakita kanina o dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa nakatakdang preliminary investigation. Ayon pa kay Roque, hindi na kailangan, June, dahil nga hindi pa naman nila talaga ngayon lang nila officially natanggap itong subpoena at din yung complaint affidavit ni Castro. Pero ang sinabi ni Roque ay magsusumite ng kanyang kontrasalaysay o counter affidavit si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa takdang panahon. Yan ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Dante, meron. Yan. Talaga nga namang pagbabastos yan guys sa ating Philippine courts, sa ating batas sa Pilipinas. Dito ka na nga lang pinapa-attend sa Pinas sa kaso na sinampa ni Franz Castro, hindi ka na nga maka-attend. How about sa ICC? Alam nyo guys si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Sr., di ba ang daming sinampang kaso sa kanila? Almost 900 cases, pero lahat ng yun hinarap nila. Samantalang itong si Digong, sa Pilipinas pa lang yan guys wala pa outside the country. Diba? Umaatras na. Talaga nga namang matapang lang sa kapwa Pilipino. Matapang ka lang sa kapwa Pilipino na kaya mong lupigin. Ay, nakakaloka. Walang respeto. Lawyer pa naman. Former president of the country. Tapos hindi man lang nagpakita. No show. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.